Welcome to the Paano Ba channel. In this video, ang i-discuss po natin ay 8 tips kung paano hindi maging torpe. Let's start the video. Tip number 1, mag-practice ka sa harap ng iyong mga kaibigan. Madalas, kaya natatakot ang lalaki na umamin sa taong gusto o mahal niya ay dahil sa takot na ma-reject o mabusted. Ngunit hindi. Huwag kang matakot o matorpe dahil lamang dito. Maaari ka namang mag-practice sa harap ng kaibigan mo bago ka tuluyang umamin kay crush. Isipin mo na lang na komportable kang kausap siya. Sanayin mo at gawin mong natural ang pag-amin mo nang sa gayon ay hindi ka kabahan. Sa umpisa naman, hindi naman pag-amin ang kailangan mo talagang dapat gawin. Kailangan mo lang hindi matakot na ngumiti sa kanya o di kaya ay pansinin siya, mag-hello, mag-good morning, makipagkaibigan. Maaari mong praktisin ang linyang ito sa ulo mo, pwede kang humingi ng payo sa mga kaibigan mo, o pwedeng kaibiganin niyo siya ng mga kaibigan mo or magpapakilala ka with your friends. So, tip number 1, mag-practice ka sa harap ng iyong mga kaibigan o humingi ng tulong sa kanila upang makilala mo ang crush mo. Tip number 1, mag-practice sa harap ng kaibigan. Tip number 2, mag-focus sa unti-unting hakbang. Hindi mo naman magagawa ng isang bagsakan ang pag-amin sa crush mo. Kinakailangan mo mag-ipon ng lakas ng loob bago ka tuluyang sumugal sa kanya. Lahat naman ay may tamang proseso. Simulan mo sa pagiging friendly at madaling i-approach hanggang sa mga sunod na araw ay hintayin mong maging komportable na siya sa'yo. Alamin mo muna ang mga gusto niya sa isang tao. Kilalanin mo muna siya at kalaunay patunayan mo na lang sa kanya na ikaw ay worth the risk. Tip number 2, mag-focus sa unti-unting hakbang. Hindi naman kailangang ligaw ka agad. Hindi rin kailangang umamin ka agad. Ang importante sa ngayon ay makapagpakilala ka sa crush mo. In a previous video, pwede niyo pong hanapin. Nagbigay po kami ng tips kung paano simulan kausapin ang iyong crush. O di kaya ay paano pakiligin si crush. Marami po tayong videos dyan, panoorin nyo na lang po. Tip number 3, simulang tanungin siya ng mga simpleng tanong. Isang paraan upang maiwasan mo ang pangre-reject ni crush ay unti-untiin mo siya. Ipakita mo ang pinakasenseridad mong pagkatao. Bago ka umamin ng tuluyan ay bigyan mo muna siya ng sapat na panahon para maniwala na ikaw ay mabait at totoong tao. Yung magkwentuhan muna kayo ng mga simpleng bagay. Tanungin mo muna siya ng mga tight, light na tanong, yung hindi magiging awkward at makakapag-build sa inyong dalawa ng strong connection. Any tanong na tungkol sa sarili niya, mga interest niya, mga hobbies niya, ano bang pinagkakaabalahan niya ngayon, good morning, good night, anong ginagawa mo, yung mga bagay na yon, nakakapagpahulog ng loob din yon sa babae. The more na ginagawa mo siyang paksa, the more na nare-realize niya na interesado ka talaga sa kanya at sa buhay niya, mas maraming pogi points yon para sa'yo. Tip number 3, simulang tanungin siya ng mga simpleng tanong. Tip number 4, huwag masyadong personalin ang isang bagay. Kung gusto mo talaga magtagumpay sa larangan ng pag-ibig, ikaw mismo ang gagawa ng tamang timing para sa iyong sarili. Kahit anong sandal ay pwede kang tsumempo. Ano man ang kanyang timing ay huwag mo itong isipin. Huwag masaktan kung may nabanggit man siyang ibang tao dahil hindi pa naman kayo. Sumubok ka lang. Huwag kang matakot na mabusted. Bago mo tanggapin ang iyong pagkatalo, bago mo isipin na hindi siya papatol sa hindi gwapo o sa hindi mayaman, siguraduhin mo munang sinubukan mo na ang lahat ng paraan. Tip number 4, huwag masyadong personalin ang isang bagay. Minsan, marereject ka ng babae kasi meron na siyang ibang minamahal. O di kaya, hindi pa siya ready magkaroon ng relationship. Baka galing siya sa isang long-term relationship at hindi pa siya fully healed.
O hindi kaya ay mas focus lang siya sa trabaho o sa pagkakaroon ng magandang grade sa school. Kaya hindi lahat ng bagay ay tungkol sa'yo. Posibleng ma-reject o mabusted ka, hindi dahil hindi kanya gusto, pero dahil may iba siyang mga priorities right now. Tip number 4, huwag masyadong personalin ang isang bagay. Tip number 5, matutong makinig. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ikaw ang pakikinggan. Matuto ka ring makinig sa ibang tao. Hindi lang ikaw ang laging magsasalita. Hanggat maaari, ang babae ang pagsalitain mo. Isang beses kang magtanong at makinig ka sa kanya. Mas magugustuhan ka niya kapag ginawa mo ito. Kung bagat siya sa inyong pinag-uusapan, baguhin mo ang paksa. Mag-isip ka pa ng mga bagay na pwede ninyong pag-usapan upang maipagpatuloy ninyo ang inyong mga kwentuhan. Malalaman mo naman pag nababagot ang babae sa pinag-uusapan ninyo. Mas madalang siya mag-respond. Magre-reply siya ng emoji lang o di kaya ng okay or ng Kasi hindi niya na alam yung sasabihin niya tsaka hindi siya interesadong i-continue yung conversation. Kapag napansin mo na sa mga paksang yon hindi nagre-respond yung babaeng gusto mo, malaki ang tsansa na dapat ibahin mo yung topic. Tip number 5, matutong makinig at matutong maka-read in between the lines. Kung hindi siya interesado tungkol sa robots mo o tungkol sa anime, huwag mong ipilit yung paksang yon unless gusto mong ma-turn off siya. Tip number 6, huwag matakot na mabusted. Sabi nga nila, take the risk or lose the chance. Huwag kang matakot na mabusted dahil balang araw, baka pagsisiyan mo lang ito na hindi ka umamin sa kanya. Wala namang kasiguraduhan ng mundo, hindi naman laging panalo at hindi rin laging talo. Kung manliligaw ka man at ma-reject ka niya, ituring mo na lamang itong positive learning experience. Hindi ka dapat sumuko. Huwag mong isipin na kulang ka. Maging confident ka lang at makikita mo kung paano ka niya bibigyan ng atensyon. Tip number 6, huwag matakot na mabusted. Tip number 7, lumabas at makipagkaibigan. Upang maiwasan ang pagiging mahiyain at torpe, makisalamuha ka sa ibang tao. Lumahok sa mga aktibidad na nakikipag-ugnayan sa iba. Hayaan mo ang sarili mo makipagkaibigan at maging komportable sa ibang tao. Maging social butterfly ka, ika nga. Sa pakikisalamuha mo sa ibang tao, matututunan mong umamin sa crush mo nang hindi nahihiya at nagdadalawang isip. Magkakaroon ka ng lakas ng loob at dito mo matatagpuan ang babaeng magpapatibok ng puso mo. Tip number 7, lumabas at makipagkaibigan. Kasi essentially yun lang naman ang gagawin mo, makikipagkaibigan ka sa crush mo. Nagkataon lang na crush mo siya. Pero kung sanay na sanay ka makipagkaibigan sa iba, magiging normal at natural lang sa'yo na kaibiganin ang crush mo. Tip number 7, lumabas at makipagkaibigan. Tip number 8, simulan mo sa sarili mo. Kahit anong payo ng ibang tao sa'yo, kung hindi ka naman handang sumubok, balewala rin ang lahat ng ito. Kinakailangan mo ng panahon at tiyaga para sa sarili mo. Be patient with yourself. Simulan mo sa sarili mo ang pagbabago. At kapag ganito ang ginawa mo, unti-unti mong mapapansin na may pagbabago na pala sa sarili mo. Lumalabas ka na sa iyong comfort zone. Isipin mo na lang kung ano ang mas worse sa'yo. Yung takot mo na mabusted ka o yung takot mo na hindi mo man lang sinubukan. Natatanda ka nang hindi mo alam kung sasagutin ka ba niya o hindi kung nagtanong ka. Isipin nyo na lang si Ryan Bang at si Yeng Constantino. Nanliligaw si Ryan Bang nung bata pa sila, pero bigla na lang siyang tumigil dahil akala niya mababusted siya. Yun pala ay hinihintay na lang siya ni Yeng magtanong. Kaya para sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Huwag kang magsisi. Subukan mo, shoot your shot, hindi mo naman alam kung anong sasabihin ng crush mo. Maraming salamat sa pagnood. Good luck po sa inyo. For topic requests, shoutout requests, and video requests,